50% pagtaas ng renta. Pirmahan mo na. Director Wang, bakit ang laki ng tinaas ng renta? Yang sira-sira mong tindahan, kung hindi dahil sa dami ng tao sa food street, sino ba ang pupunta? Kung ayaw mong pumirma, umalis ka. Ako si Lin Zhao, isang ordinaryong negosyante sa kalye na ito. Nang bagong gawa pa lang ang kalye, walang gustong pumunta. Ako ang unang kumirma para sa aking seafood hotpot select. Isang taon akong nagtiis para lang dumami ang tao sa buong kalye. Araw-araw, si Wang Kun ay nag-alok sa akin ng sigarilyo. Itinuturing akong bayani. Ngayon, hindi na niya ako kailangan para magdala ng tao. Bigla na lang nagbago ang pakikitungo niya. Hindi na ba talaga pwedeng pag-usapan? Ang ganda ng daloy ng trapiko namin. Kailangan talagang itaas ang renta. Kung ayaw mong magtaas, umalis ka. May isang sikat na hotpot restaurant na nagagusto sa pwesto mo. Double ang presyo nila sa iyo. Kung hindi ka lang pabigat, matagal na silang pumirma. Kaya pala, may kapalit na pala kayo. Sige, lilipat ako bukas. Amy, ang dahilan kung bakit sinadya ni Wang Kun na itaas ang renta at hindi siya natatakot na umalis ako ay dahil sa lobster house sa dulo ng kalye, ang Brace Food Store sa pasukan, at ang local cuisine restaurant sa dulo ng kalye. Sila ang tunay na sikat ngayon sa kalye na ito. Pero hindi alam ni Wang Kun na ang pinakasikat na lobster house sa timog ng kalye ay pag-ari ng kuya ko, ang Brace Food Store, na laging may pila sa pasukan ay pinapatakbo ng barkada ko. Yung nasa dulo ng kalye ang local cuisine restaurant na kailangan mag-book ng 3 araw bago ay kaibiyanan ko. Kung lilipat kami, magkakasama kami. Sigurado ka na lilipat ka bukas. Halos 500K ang nagastos mo sa renovation ng tindahan mo. Di ba? Lilipat ka bukas pero wala ka pang puntahan. Magtitipon ka ng kalat sa kalsada. Sabi ko lilipat ako bukas, lilipat ako bukas. Lilipat ka bukas, ha? Bibigyan kita ng maayos na pag-alis para mas mabilis kang makatakas. Lao Zhang, putulin mo ang kuryente ng seafood hotpot select ni Lin Zhao. Sabihin mo lang maintenance ng property. Kuya Zhao, biglang nawalan ng kuryente ang tindahan. Natutunaw na ang mga seafood sa East Display. Nag-away ang mga customer, gusto nilang i-cancel ang order. Paano nawala? Sabi ng property, maintenance ng linya. Pero pumunta ako para kingnan. Sa buong gitnang bahagi, tayo lang ang walang kuryente. Nakabukas pa ang ilaw ng noodle shop sa tabi. Pakalmahin ang mga customer, ay refund ang lahat ng order. Magbigay pa ng 200 pesos na coupon para sa bagong tindahan sa bawat mesa. Pero kuya, sobrang laki ng loss nito. Gawin mo lang, bayaran natin. Hindi ba pupunta ka para mag-renew ng lease? Bakit ang lungkot mo? Hindi na segn ang kontrata. Dinagdagan ni Wang Kun ng 50% ang rent. Nagbaliw siya. Sino ang nagdala ng mga customer dito? Wala siyang alam. Sabi niya, double ang presyo ng bagong influencer. Gusto niyang maging walang utang na loob. Anong plano mo? Sinabi ko sa kanya na lilipat ako bukas. Tito Lee, yung bagong bukas na Huimin Food Street sa tapat. Yung 4 na pwesto na sinabi ko sa'yo dati, andoon pa. Kinuha ko na. Hindi na kailangan tingnan. Pipirmahan na ngayong gabi. Yung lobster house ng kuya mo, at yung Braced Food Store ng kaibigan mo, naabisuhan na ba? Hindi pa, di ba? Ako na bahala sa local cuisine restaurant. Tay. Medyo malaki yata ang penalty dito. Anong kinakatakutan mo? Nung nagbubukas ako ng restaurant, umiinom pa ng gatas si Wang Kun. Ako na magbabayad ng penalty. Bakit ka na pa rito? Sarado ang tindahan mo ngayon? Pinutulan ni Wang Kun ng kuryente ang tindahan ko. Pupuntahan ko siya. Huwag na, nagasya kung hindi na mag-renew at lilipat bukas. Naisip mo na ba kung saan? Sa Huimin Food Street sa tapat, na-reserve na ni Tatay ang pwesto ng local cuisine restaurant. Kung ganun, tatawagan ko si Director Lee ng Huimin Street. 200 square meters na outdoor area sa dulo ng kalye. Kinuha ko na. Paano ang mga lumang customer mo? Lahat sila, dadalhin ko. 200 metro lang ang layo ng Huimin Street dito. Tawid lang ng kalsada, nandoon na. Hindi mawawala ang mga regular na customer. Ngayong gabi, ipapabaklas ko na ang ihawan at kalan. Sige, kakausapin ko pa si Zhao Gang. Pakilagay pa ng 2 ulo ng pato para sa akin. Lagyan mo ng maraming sili oil. Zhao Qiang. Kuya Zhao, bakit ang tahimik mo maglakad? Mag-ayos ka na ng gamit. Lilipat tayo bukas. Lilipat saan? Sa Huimin Food Street sa kabilang kalsada. Matagal ko nang gustong lumipat doon. Sa bulok na kalye na to, araw-araw may problema si Wang Kun. Bawat buwan, nagbabayad ako ng 200 para sa cleaning fee. Kapag hindi ako nagbayad, lalagyan niya ng basurahan sa harap ng tindahan ko. Ako na ang magbabayad ng penalty. Hindi mo kailangang bayaran. Ang ilang pwesto ko, halos 500,000 na ang interest na binayaran ng mga regular na customer. Ang pagbabayad ng penalty ay wala lang. Ngayong gabi, magpupuyat tayo sa pag-ayos ng mga kaldero ng braced food. Kulang ba kayo ng tao? Tatawagin ko ang mga kapatid ko para tumulong sa paglipat. Huwag na, ayusin mo lang ang sarili mo. Ay, ang baho naman ang amoy na yan. Ito ba yung tindahan na, nakaupo lang sa trono pero walang silbi? Ang luma naman ang disenyo. Manager Wang, sigurado ka bang maganda ang feng shui dito? Hihi. Siguradong maganda. Nasa gitna ng food street. Dito dumadaan ang lahat ng customer. Dati, sinira lang ito ng mga mabababang klase ng tindahan. Kapag naging tindahan nyo to, siguradong sisikat. AMEA, ikaw yung matigas ang ulo na yan. Ang tenant na ayaw umalis. Bilisan mong ayusin niyang mga kalat mo.
Huwag mong abalahin ang pagsukat sa makalawa. Yung freezer ng hipon, ingat baka magaskasan. Hoy, kinakausap kita, bingi ka ba? Kailangan ding sirain lahat itong sahig. Anong klaseng palasayan? Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang designer ko. May 2 buwan pa ang kontrata ng tindahan na ito. Kasalukuyan itong pribadong lugar ng aking negosyo. Pakiusap, lumabas ka. AMEA, Director Wang. Ano ang sinabi niya? Inapalabas niya ako. Lin Zhao, huwag kang maging bastos. Isang biyaya na nagustuhan ka ni Boss Su. Ang lugar na ito ay para sa iyo. Hindi ba sabi mo lilipat ka ngayon? Bakit ang bagal mo pa rin? Hindi ba kailangan ng oras para lumipa? O kaya, si Director Wang, hindi makapaghintay ng kalahating araw. Gusto mo bang personal akong tulungan lumipa? Ikaw, Hayaan mo na, bakit pa makikipagtalo sa isang probinsyano? Sa itsura mong yan, siguro wala ka nang mapupuntahan. Paano kung sa bagong tindahan ko na lang, maging waiter ka? Dahil ibinigay mo sa akin ang lugar na ito, bibigyan kita ng 4,000 na sahod. Pero kailangan mong hugasan ng amoy yung usok sa katawan mo. Linisin nyo ang bibig nyo. Si Boss Lin, napakabait sa amin. Anong karapatan nyo na magdikta dito? Trabaho, mga kasama. Kapag kinagat ka ng aso, hindi mo pwedeng kagatin ang aso. Hindi mo pwedeng kagatin ang aso. Sino ang tinatawag mong aso? Kung sino ang sumagot, siya yon. Boss Wang, dalhin mo ang mahal mong bisita palabas. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tingnan natin kung sino ang may katwiran. Sage, Lin Zhao, matigas ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas. Boss Su, tara muna sa opisina ko para magkape. Kapag umalis na siya, babalik tayo. TSK, AME. Anong klaseng basura yan? Sobra naman ang pagmamalabis ni Boss Lin sa property management. Ayos lang, lilipat na rin naman bukas. Kumusta ang progreso sa inyo? Naalis na ang mga ihawan at nakasakay na sa truck. Sa Huimin Food Street, nilinis na nila magdamag. Ngayong gabi, makakalipat na tayo. Anong nangyari sa cargo elevator? A. Maintenance. Hindi mo ba nakita ang abiso? Luma na ang steel cable. Para sa kaligtasan ng lahat, kailangan itong itigil. Kailan ito maayos? Hindi masabi. Siguro 3 araw. Siguro kalahating buwan. Ang piyesa ay kailangan pang kunin sa ibang lugar. Lin Zhao, sinabi ko na sa'yo, hindi mo madadala ang mga sirang gamit mo. Mas mabuti pang iwan mo na lang dito para kay Boss Su bilang basura. O kaya, pumunta ka ngayon sa opisina ko at humingi ng tawad. Kapag maganda ang mood ko, baka itong cargo lift ay maayos agad. Hindi na kailangan ang customized seafood tank na yan. Imported yan. Hindi bababa sa 100,000 yan. Kung hindi na kailangan, iwan na lang doon. Ara, dadaan tayo sa hagdan. Boss Su, huwag kang mag-alala. Kahit ang 100,000 seafood tank ay iniwan niya, sa makalawa, lilinisin niya ang lahat para sa'yo. Hindi makakagawa ng gulo ang mga lumang negosyante na yan. 3 tandang bawas 2 tandang bawas 1. Simulan. Mga babis, tingnan nyo to. Matagal nyo na akong kinukulit na magbukas ng offline seafood hotpot. Sa wakas, napili na ang lokasyon. Ito ang dating lokasyon na nagsarang seafood hotpot. Oo, binaklas namin lahat at inayos ulit. Puro imported king crab ang ginamit namin. Australian M. Wagyu. Ang average na gastos ay 300 lang. Sa opening day, 50% off sa lahat. At may raffle pa ang 3 cellphone. Mga babis, tandaan nyo na pumunta at mag-check-in, ha? Hindi tama. Ang hotot na to, last week lang ako kumain dito. Ang hipon balls ni Kuya Zhao, sobrang saiwa. Bakit naman nagsara? Anong Kuya Zhao? Maliit na kainan lang yan. Ang pinili ni man namin na pwesto, siguradong maganda ang swerte. Simula ngayon, every week ako magdadrop BY. Anong nagsara? Si Wang Kun ang nagtaas ng renta ng 50%. Pinilit silang umalis. 3 taon na ang nakalipas. Ang kalye na to, halos walang tao. Si Lin Zhao ang unang nagbukas dito. Ngayon na sikat na, sila ang aani ng pinaghirapan. Ang kapal. Nga. Sa tingin ko, si Wang Kun ay nabulag na ng influencer na yan. Pagsisisihan nila sa huli. Boss Su, huwag ka nang pumatol sa mga maliliit na negosyante na yan. Inggit lang sila, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang mga tao ko sa baba. Sa makalawa, pwede ka nang magsimulang mag-renovate. Full support. Walang sinuman ang mga ngahas na pigilan ka. Siyempre naman, may 3 milyong followers ako. Sa araw ng opening, kahit papaano, makakapagdala akong 2,000 customers. Dating kang panahon, ang kalye mo, tataas ang antas. Tama, tama. Salamat sa pag-angat ni Boss Su. Kakaprint ko lang ng 500 piraso. Sa bulletin board ng lumang Yufeng Street, sa bus stop, pati sa mga unit door ng mga kalapit na subdivision, dinikit ko na lahat. Isusulat ko na lumipat ang tindahan ko ng braised food sa unang pwesto sa pasukan ng Huimin Street. May 5 pesos na diskwento para sa mga lumang customer. MEA, kanina habang nagdidikit ako ng anunsyo sa labas ng lumang tindahan, mahigit 20 katao ang nagtanong kung kailan kami magbubukas. Lahat sila ay regular na customer. Kahapon, nagbantay ako sa labas ng lumang lobster house buong hapon. Nagpamigay ako ng flyers sa mga regular na customer na nagsasabing may libreng 1 kilong 13 spice lobster bawat mesa sa bagong tindahan. Huwag ka na magtanong, mahigit 100 na ang nagbigay ng contact details at nagsabing pupunta sila. Mayroon ding ilang admin ng kumpanya na nagsabing sa amin na sila magpapa-team building sa Hinahara. Ako naman,
wala nang dapat ipag-alala. Noong nakaraang linggo, tinanong ako ni Boss Zhang, isang lumang customer, kung kailan ako magre-renew ng upa. Sabi niya, magpapareserve siya ng 10 mesa para sa first month celebration ng anak niya. Sinabi ko sa kanya na lumipat kami sa Huimin Street at agad niyang inilipat ang down payment. Mayroon ding ilang kumpanya na madalas magpa-reserve para sa team building. Isa-isa ko silang pinuntahan at sinabi. At lahat sila ay nagsabing susunod sila sa amin. Mas madali pa mag-park sa Huimin Street, kaya mas gusto nila. Wala rin akong problema dito. Kagagaling lang ng staff at nag-report na ang mga lumang miyembro na nagparehistro sa bagong tindahan ngayon lang ay mahigit 200 na. Lahat daw sasama sa paglipat. May nagtanong pa kung kailangan ng tulong sa paglipat ng gamit. Akala ni Wang Kun, magkakanya-kanya kami. Hindi niya alam na kaming apat ay magkakakampi. Pinilit kanyang umalis, parang binunot niya ang ugat ng buong kalye. Tama na ang daldal. Ngayong hapon, ayusin niyo na ang inyong mga tindahan. Bukas, alas 8:30, buksan natin ang mga pinto. Bigyan natin ng malaking sorpresa si Wang Kun at ang influencer na yan. Boss Lin, anong ginagawa mo? Bakit ka naglilipat ng gamit? Ay, nadiagnose ang nanay ko ng high blood pressure noong nakaraang linggo. Na-hospital siya. Kailangan kong umuwi sa probinsya para alagaan siya ng 1 linggo. Isasa ko muna ang tindahan ng ilang araw. Wala naman masyadong benta nitong mga nakaraang araw. Ay, sige, umuwi ka na agad. Mas mahalaga ang kalusugan ng matatanda. Huwag kang mag-alala sa tindahan, babantayan ko. Walang mga ngahas magnakaw. Maraming salamat, Director Wang. EMEA, ang tanga talaga. Bukas ang opening ni Suman, ang daming traffic. Uwi pa sa probinsya para mag-alaga. Hindi marunong kumita ng pera. Boss Zhao, saan ka pupunta? Bakit mo panilipat ang kaldero? Hindi ba't ikalimang anibersaryo namin ng asawa ko? Nangako ako sa kanya na magta-travel kami sa Yunnan. Matagal nang nakabook ang flight. Sarado ang tindahan ng 1 linggo. Bubuksan ulit pagbalik. Romantiko. Mag-enjoy kayo sa biyahe. Ako na bahala sa tindahan mo. Salamat, Director Wang. Ang isa nagbabantay na may sakit. Ang isa nagbabakasyon. Ang mga taong ito, walang alam sa pagnenegosyo. Amy, hindi man lang sinasamantala ang ganitong dami ng tao. Dapat lang na hindi sila kumita ng malaki. Kuya Zhao, anong ginagawa mo? Bakit ang dami mong inaayos? 3 taon na kasi ang private room. Nababakbak na ang peder. Dahil wala masyadong customer nitong mga araw, magre-renovate kami. Palitan ng bagong mesa at upuan. Sarado kami ng mga 1 linggo. Bubuksan ulit pagkatapos. Ayos. Maganda ang renovation. Mas magiging high-end yan. Babagay sa tindahan ni Boss Su. Sige, ayusin mo lang. Hindi na ako mang-istorbo. Tingnan mo si Wang Kun, ang tanga. Akala niya talaga nagsara sila. Nakita ko kanina. Si Lin Zhao at ang mga kasama niya, dinadala ang mga gamit. Pumunta na sa Huimin Street. 4 na tindahan ang sabay-sabay lumipa. Hindi pa rin niya alam. Kasi itong 4 na tindahan, sabay-sabay silang nagsimula. Sobrang solid ng samahan nila. Pinilit ni Wang Kun na umalis si Lin Zhao. Kaya hindi sila pwedeng hindi sumama. Mukhang malaking gulo ang kakaharapin ni Wang Kun ngayon. SLA, hinaan mo boses mo. Baka marinig niya. Baka taasan niya parenta mo. Agad na naghiwa-hiwalay ang ilan. Umuwi at nag-ayos ng gamit ang bawat isa. Matagal nang nakipag-usap kay Lin Zhao. Pagkatapos lumipat ng 4 na tindahan, susunod din silang lilipat. Nang gabing iyon, naglagay ng 10 meter na pulang banner. Maliwanag ang mga ilaw. Nagpicture si Suman sa gitna ng mga bulaklak. Nakangiti si Wang Kun. Iniabot ang compact powder. Boss Su, huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Bukas ng 8 AM, magbubukas na ang kalye. Nasa labas ang mga security guard. Walang problema sa pagpapanatili ng kaayusan. Siguradong magiging hit ang opening mo. Bukas ang opening, mga babies, tandaan nyo, pumunta kayo. Siyempre, mataas ang loyalty ng mga fans ko. Bukas, hindi bababa sa 2,000 tao ang darating. Pagdating ang panahon, ang renta sa kalye mo ay tataas pa. Tama. Lahat ay dahil kay Boss Su. Ipahayag nyo. Bukas ng 8:30 AM, magbubukas tayo ng eksakto. Dalawang taon ko nang sinusundan si Manman. Ang mga nire-rekomenda niya, hindi pa ako nadismaya. 50% off ngayon, kailangan nating samantalahin. Mga bebs, nandito na ako sa venue. Mamaya, magla-live review ako para sa inyo. Ang Manman's Luxury Seafood Hotpot. Teka, hindi ba dati, iba ang nakabukas dito? Hindi ba yung hotpot restaurant ni Lin Zhao? Kumain pa ako rito noong nakaraang linggo. Bakit biglang nagpali? Narinig ko, may isang influencer daw, nagbayad ng double sa renta para palisin sila. Ang mga influencer ngayon, ang daming pakulo. Boss Su, tingnan nyo ang impluensya nyo. Wala pang 8 AM, mahigit 200 na ang nakapila. Ngayon, sigurado, abot ng 100,000 ang benta. Siyempre, may 3 milyong followers ako, madali lang mag-attract ng tao. Kaya kung pasikatin ang buong kalye na to, pagkatapos nito, may karapatan ka ng magtaas ng renta. Boss Su, gusto niyo bang mag-record ng footage ng opening? Kung i-post sa Douyin ngayon, mas marami pang makakaalam. Record, siguraduhin mong kasama lahat ng nakapila. Sabihin mo na nalugi at nagsara ang dating hotpot restaurant. At kami, ang bagong tindahan, nagbibigay ng promosyon sa lahat. Bukas na ang Braised Food Store ni Kuya Zhao. Bukas na. Ma, gusto kong duck head ni Kuya Zhao.
Kung mahuli tayo, wala na. Hinihintay ko pa nga si Zhao, kiyang magbukas noong nakaang linggo. Ang Long Lotus Root niya ang paborito ko. Mas maasahan, to kaysa sa influencer store na yan. Pupunta ako sa breast food store ni Zhao Keang. Isang buwan ko na siyang hinahana. Dito pala siya lumipa. Sa susunod na lang ako kakain sa influencer store. Kung mahuli ka sa breast food, hindi ka na makakaabot. Anong nangyari? Bakit lahat ng tao sa kabila pumunta? Titingnan ko. Par, sandali. Anong tindahan yan sa kabila? Bukas na, ang daming tao. Hindi mo alam. Ang Zhao Keang breast food sa pasukan ng Yufeng Street, ang local cuisine restaurant sa dulo ng kalye, ang lobster house sa South Street, at ang seafood hotpot sa gitna, lahat sila lumipat sa Huimin Food Street. Mayon ang unang araw ng pagbubukas nila. May 5 diskwento sa breast food, may libreng 1 kilo ng lobster. Kailangan kong bilisan para makakuha ng pwesto. Tito Lee, 5 diskwento sa Braised Lotus Root nyo ngayon. 10 na lang ang babayaran nyo. 8 Zhang, 3 na lang ang natitirang dock head. Inereserba ko na para sa inyo. Sa susunod, mas maaga kayo ha. Haha, pasok. Ngayong opening, bawat mesa may libreng 1 kilong 13 spiced lobster. Libre rin ang beer. Zhang, anong ginagawa mo? Hindi ka na magtitinda. Anong negosyo pa ang gagawin? Lahat ng tao, sa Huimin Street na pumunta. 3 mangkok lang ng pansit ang nabenta ko buong umaga. Maglilipat na rin ako sa Huimin Street. Inireserba na ni Kuya Lin ang pwesto ko. Tapos na ang lahat. Ang 4 na tindahan, sabay-sabay lumipat sa Huimin Street. Ang lahat ng customer dito sa kalye ay sila ang nagdala. Nang umalis sila, nawalan ng tao ang kalye. Wangkun, sinungaling ka. Hindi ba sabi mo, stable ang customer traffic dito sa kalye? Puro pala sa 4 na tindahan ang mga customer. Gumastos akong 200,000 sa renovation at 100,000 sa promotion. Bayaan mo ako. Boss Su, 2,000 lang ang kinita natin ngayon. Anong klaseng lugar to? Gusto kong mag-terminate ng kontrata. Bayaan mo lahat ng lugi ko. Biting ka sa kanya. Sino ba naman ang nagsabi sa kanyang agawin ang pwesto ng mga lumang tindahan at siraan sila? Gayon, nagbabayad na siya sa ginawa niya. Si Wang Kun, ang tanga rin. Akala niya, sa pagkuha ng isang influencer, sisikat ang buong kalye. Ang mga lumang tindahan ang uga. Kung inalis mo ang ugat, paano ka pa magnenegosyo? Hindi na ako babalik sa Yufeng Street. Kung kakain, sa Huimin Food Street na lang. Mga lumang tindahan na doon, ilang taon nang nagbebenta. Masarap at hindi manloloko. Akala niya noon, si Lin Zhao ay isang maliit na negosyante lang na hindi kapansin-pansin. Madaling apihin. Hindi niya inakala na siya pala ang sentro ng customer traffic ng buong kalye. Isang galaw, damay lahat. Inilit niyang umalis ang 4 na tindahan. Katumbas ng pag-alis ng buong kalye. Sinira mo ang kabuhayan ko. Wangkun, sinasabi ko sa'yo, hindi pa tapos ang usapang ito. Kung hindi mo ako babayaran 500,000, ilalabas ko ang lahat ng suhol na tinanggap mo at ang pagpapaalis mo sa mga veteranong negosyante. Wala sa atin ang magiging masaya. Anong klaseng lansayan? Nakakasuka. Frozen crab ba? Tapos ibebentang 300 at 78 bawat isa? Mga walang alam na probinsyano. Boss Su, ang benta natin ngayon ay 1,200 lang. Minus ingredients sa 30, lugi tayong 21,000. Ito na ang ikapitong arawng operasyon. Lugi na tayong 140,000. Mga walang silbi. Puro kayo walang silbi. Gumastos ako ng 100,000 para sa promotion, 3 milyong followers para mag-attract ng tao, tapos ganyan lang ang benta? Boss Su, huwag kang magalit. Kagagaling ko lang sa labas ng kalye. Talagang kakaunti ang tao ngayon. May naisip akong magandang paraan para sa'yo. Siguradong maibabalik natin ang dami ng tao. Anong paraan? Sabi mo dati, magiging superhit ang opening ko, nasaan na ngayon? Nasa Huimin Food Street na ang lahat ng tao. Bayaan mo ang lugi ko. Mag-free task tayo. 1 linggo, lahat ng pagkain libre. Kain lang ng kain, basta dumating sila. Hindi ba sila magbabayad sa huli? Ikaw ay isang influencer. Kapag na-establish mo ang iyong high-end image, pakiramdam ng mga taong kumain ay may dating sila. Sa hinaharap, tiyak na handa silang gumastos ng malaking pera para mag-enjoy. Pagdating ng panahon, huwag mong sabihing mababawi lang ang puhunan. Double pa ang kikitain, walang problema. Libreng 1 linggo? Gaano kalaki ang malulugi dyan? Nalugi na ako na mahigit 100,000. Ay, hindi mo mahuhuli ang lobo kung hindi mo isasakripisyo ang bata. Isipin mo, 1 linggong libreng kain, libu-libong tao ang darating. Pagkatapos, mag-shoot ng video at i-post online. Sabihin punong-puno ng tao ang tindahan mo. Hindi ba't matatatag ang high-end na posisyon? Ang mga darating sa hinaharap
ay handang gumastos ng mga high-end na customer. Ang maliit na pagkalugi na iyon ay mababawi sa loob ng ilang araw. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Maglalabas pa akong 150,000 para sa isang linggong libreng tikim. Hindi ako naniniwala na hindi ko maibabalik ang popularidad. Libreng kain. Kailangan yan. Libre naman eh. Sayang kung hindi kakain. Wow, libreng kain sa tindahan ng influencer. Panalo, panalo, mabilis, mag-selfie para sa Facebook. Bosu, tingnan mo ang dami ng tao. Sabi ko na nga ba, epektibo ang paraan na ito. Pagkatapos ng event, kailangan na nilang magbayad para kumain. Panalo tayo. Naman, hindi naman pwedeng masayang lang ang dami ng perang inilabas ko. Pagkatapos ng event, kukunin ko ang taasan pa natin ng 10% ang presyo. Ang high-end na imahe ay dapat may high-end na presyo. Ano ba itong sikat na tindahan na ito? Puro libre lang ang habol. Akala ba nila kapag nakakain ng libre ng ilang beses, gagastos sila ng mahigit 300 para kumain dito? Ano ba iniisip nila? Kita mo, lahat ng pumasok, puro nagpa-picture lang tapos kain ng kain. Pagkatapos kumain, alis na. Sino pa ang babalik at magbabayad? Si Suman, naloko na ni Wangkon. Ano, tapos na ang libreng promo, 328 na bawat isa. Naong huli akong kumain dito ng libre, yung alimango, frozen pa. Ang lansa-lansa, sino ang mapapaloko diyan? Kahit libre, ayaw ko na, ang pangit ng lasa. Tapos 328 pa. Pupunta na lang ako sa Finin Street. Kakain ako ng seafood hotpot sa like ni Lin Zhao. Mahigit 100 lang bawat tao. Lahat sariwa. Hindi ba mas masarap doon? Tara na, alis na tayo. Uwi na tayo, uwi na tayo. Bobo lang ang gagastos para kumain dito. Ang libreng promo, 7 araw. Kasama ang mga naunang lugi, total na lugi ay 270,000. Ni hindi man lang nagkaroon ng epekto. Mag-introduce ng influencer shop na may milyong followers, alisin ang mga low-end na maliliit na negosyo, mag-introduce ng high-end na brand, at kumita ng milyon-milyong renta bawat taon. Ginagamit lang pala ako bilang pain. Aray taas ang renta at makaakit ng bagong negosyo. Wala kang pakialam kung nalulugi ako. Basta ang tindahan ko ang ginagamit mong panlinlang. Bosu, bakit ka nandito? Wangkun, ipaliwanag mo ito ng maayos. Ginagamit mo ang tindahan ko para makaakit na negosyo? Anong ibig sabihin ng gimmick na yan? Pinaglalaruan mo ba ako at ginagawang tanga? Gumastos ako ng 300,000 para lang maging utusan mo. Bosu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng buong kalye natin. Kapag umangat ang antas, mas malaki ang kikitain ng tindahan mo. Pareho tayong panalo. Analo? Analo ang ulo mo. Nalugi ako. Nalugi ako ng 300,000. Ginagamit mo ako bilang gimmick para itaas ang renta. At ikaw ang kumikita ng malaki. Tapos sasabihin mong pareho tayong panalo? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako babayaran ng 500,000 ngayon, ibubunyag ko ang lahat tungkol sa 100,000 na suhol mo sa akin. At ang pagpapaalis mo kay Lin Zhao. Wala sa atin ang magiging masaya. Nabaliw ka na ba? Ikaw na isang influencer na may 3 milyong followers. Ano ba ang 300,000 na lugi? Isa pa, kung malaman ng lahat na ginagamit mo ang frozen seafood para mag-fake ng reviews sa tindahan mo, hindi pa sigurado kung sino ang mauunang matapos. Naanganib ka ba sa akin? Nag-away ang influencer at ang property manager. Parang narinig ko kanina na, si Wangkon ay tumanggap ng suhol mula sa influencer. Pinatalsik si Lin Zhao. Ngayon ginagamit pa ang influencer. Sobrang-sobra na. Para kumita, pinapaalis ang mga lumang tindahan. Hindi na ako babalik sa Yifeng Street. Tingnan nyo ang trending. Tingnan nyo ang trending. Ang influencer store, nambubulsa ng pera. Nasa top isa na sa local trending. Alam ko na noon pa na hindi maganda ang influencer na yan. AMEA, dati sinisiraan niya ang mga lumang tindahan na nagsara. Ngayon, karma na niya. Ang manager ng property na si Wangkun, walang hiya talaga. Pinatalsik ang mga unang nagtayo ng tindahan. Mayon, ginawa niyang ganito ang kalye. Umalis na tayo. Sa Huimin Street na lang tayo kakain. Mga lumang tindahan na tapat magnegosyo. Mas maganda doon ng 10,000 beses. Anong nangyari sa kalye na to? 6 na buwan na ang nakalipas, siksikan pa rito. Gayon, bakit ang tahimik? Wala man lang nagtitinda ng braised food. Dahil sa walang hiyang yan, ang property manager na si Wangkon, pinatalsik niya si Lin Zhao, ang unang nagtayo rito. Ang 4 na top stores, lumipat lahat sa Huimin Street sa kabilang kalsada. Sino pa ang pupunta sa bulok na lugar na to? Ang lakas ng loob ni Wangkun magtaas ng presyo. Ang maliit kong noodle shop, 200 lang ang benta sa isang araw. Ang anak ko, kailangan magbayad ng tuition fee sa high school sa susunod na buwan. Pagkatapos ng pagtaas ng renta, hindi ko na kayang bayaran. Pinapatay niya ako. Ang asawa ko, kakatapos lang ng chemotherapy para sa breast cancer. Gumastos kami ng mahigit 80,000. Kulang na nga kami sa pambili ng paninda. Tapos itinaas pa niya ng 30%.
Mabuti pa isara ko na lang to at umuwi sa probinsya. Kagagraduate ko lang last year. Nag-ipon ako ng 100,000 para buksan tong tindahan. Kalahating taon pa lang ang renovation. Kung alis ako ngayon, sayang lang lahat ng ginastos ko sa renovation. Kung mananatili ako, hindi ko man lang mababawi ang renta. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kahapon, bumili ako ng braised food sa Huimin Street. Ang daming tao, halos hindi na makadaan. Maraming customer ang nagtatanong kung may nagbebenta ng milk tea at fried skewers. Sabi nila, kulang daw sila sa maliliit na stall na pulad natin. Mas maganda ang negosyo doon ng 3 beses o higit pa. Tama. Simula nang lumipat si Lin Zhao at ang 4 nilang tindahan sa Huimin Street, sobrang sikat na doon ngayon. Si Kuya Lin ang pinakamabait. Noong naospital ang nanay ko at kailangan namin ng pera, siya ang nagpahiram sa akin. Bakit hindi natin siya lapitan at tanungin kung matutulungan niya tayong kausapin ang mga nagpapaupa sa Huimin Street? Para makalipat din tayo. Sa tingin ko, magandang idea yan. Noong nagsisimula pa lang kami, inalagaan na kami ni Kuya Lin, hindi niya kami pababayaan. Ngayon, sigurado akong hindi niya kami pababayaan. Tara na, ngayon na. Sarge. Kung mahuli tayo, maubos ang mga pwesto. Wala na tayong pag-asa. Susunod! Buti na lang maaga kami. Kung hindi, naubos na naman ang duck head ni Kuya Zhao. Mamaya, bibili pa ako ng milk tea. Perpekto na. Kaso dito ngayon, walang masarap na milk tea shop. Sana may nagtitinda ng fried skewers. Pagkatapos kumain ng hotpot, 2 tusok ng fried skewers. Ang sarap. Huwag po kayong mag-alala, bagong huli po lahat ng abalon. Lilinisin at ihahatid namin sa inyo. Zhang, Kuya Zhao, bakit kayo nandito? Pasok kayo, upo kayo. Boss Lin, wala na po kaming mapuntahan kaya lumapit kami sa inyo. Si Wang Kun, tinaasan ng 30% ang renta ng lahat ng 3 pwesto. Kung hindi mabayaran sa loob ng 1 linggo, papalabasin kami. Hindi na po namin kaya. May 12 po kaming lahat, mga lumang negosyante na kasama ninyong nagsimula. May nagtitinda ng pansit, fried skewers, milk tea, at maliliit na palamuti. Bawat isa ay 2 o 3 taon na. Mayroon kaming mga regular na customer. Hindi kami yung mga panandaliang negosyante na tumatakbo pagkatapos ng 2 araw. Pwede niyo po ba kaming tulungan na kausapin si Director Lin ng Huimin Street? Bigyan niyo po kami ng ilang pwesto, kahit medyo mas mura lang ang renta. Sisiguraduhin po naming magtatrabaho kami ng maayos. Hindi kita ipapahiya. Bagong graduate lang ako at nagsisimulang negosyo. Wala akong masyadong pera. Kung pwede sana akong bigyan ng libreng 1 o 2 buwan na renta, mas maganda. Kung hindi talaga, pwede akong magdepositong 2 buwan na renta. Ayoko talagang sumuko. Zhang, lilipat ka rito. Ang galing. Lahat kami sa kumpanya, gustong-gusto ang braised beef noodles mo. Dati, para lang makakain ng 1 mangkok ng noodles mo, kailangan naming maglakad ng 10 minuto. Kung lilipat ka rito, araw-araw kaming bibili. Ay, mga luma na tayong kakilala. Sa wakas dumating na kayo. Araw-araw may nagtatanong sa fruit stand ko kung may nagbebenta ng fried skewers at milk tea. Mas maganda kung nandito kayo para kompleto tayo. Magbabahagi tayo ng customer. Siguradong magiging maganda ang negosyo. Sige, bumalik muna kayo para mag-ayos ng gamit. Pupuntahan ko na si Director Lee para kausapin. Sasabihin ko na kayo ay mga lumang negosyante na 3 taon na at mayroon ng sariling regular na customer. Sa loob ng 2 oras, bibigyan ko kayo ng kumpirmasyon. Sisiguraduhin kong makukuha ninyo ang pinakamagandang kondisyon. Boss Lin, ikaw talaga ang aming tagapagligtas. Kung makakalipat kami dito, sa susunod, ang mga customer ng tindahan mo, kumain sa akin ng pansit. Libre lahat sa akin. Nga, Kuya Lin, sa susunod, kung gusto mo ng street food, pumunta ka lang dito. Ihawin ko ang pinakamalaking liempo para sa'yo. Maaming tao ang nagpasalamat, masayang-masaya silang bumalik. Sa daan, nakasalubong nila ang maaming regular na customer. Nang marinig nilang lilipat sila sa Huimin Street, pumalakpak sila at sinabing, ang galing. Hindi na kailangang lumayo para mamili. Huwag kang mag-alala, mayroon akong 3 milyong followers. Ang influencer store na ito ang magiging pamantayan. Ngayon, tumaas ang renta ng 30%. Maraming tao ang nagunahan para makakuha ng pwesto. Ang mga high-end na brand dito, nakapila na para magbukas. Bilisan mo at humanap ka ng magagandang brand para sa akin. Hindi ka malulugi sa renta, sigurado yan. Director Wang, ito ang aming aplikasyon para sa pag-alis. Lilipat na kami ngayon. Hindi na namin kailangan ang deposit. Sa'yo na lang yan. Kayo ba'y nababaliw? Ang paglipat at renovation, hindi ba yan gastos? Ang kontratang pinirmahan natin, may 6 na buwan pa bago matapos. Kailangan ninyong magbayad ng penalty. Tinatanggap namin ang penalty. AME, nakahanap na kami ng bagong pwesto. Ang renta sa Huimin Street, kalahati lang ng sayo. At libre pa ang 3 buwan na maintenance fee. Ang dami pang customer doon, 3 beses na mas marami kaysa dito. Gago lang ang mananatili dito para tiisin ang ugali mo. Huwag naman, mga boss. Pag-usapan natin ng maayos. Mali ako sa pagtaas ng renta. Babawiin ko, okay lang ba? Ibaba ko ang renta ng 50%. Libre na ang lahat ng bayarin sa maintenance. At libre pa ang renta ninyo sa loob ng 3 buwan. Pakiusap, manatili kayo, okay lang ba? AMA, bakit ngayon mo lang naisip yan? 3 taon na ang nakalipas. Nang bago pa lang kami dito, sumabog ang tubo ng tubig noong taglamig. Sabi mo,
walang pera ang maintenance para ayusin. Kami mismo ang nag-ambagan ng 2,000 para ayusin. Noong tag-init, walang ilaw sa kalye. Sabi mo, kailangan dumaan sa proseso. Kami mismo ang gumastos para magpakabit ng ilaw. Ngayon sikat na ang kalye, ikaw ang umaani ng bunga. At pinilit mo pang umalis si Lin Zhao. Hindi namin kayang makipag-away sa iyo. Noong nakaraang buwan, sinisingil mo pa akong 2,000 para sa permit ng singboard. Sabi mo, hindi ko pwedeng palitan ang singboard kung hindi ako magbabayad. Hindi ko na nga yan sinisingil sa iyo. Ngayon, kahit anong sabihin mo, hindi na kami mananatili. Si Wang Kun, sarili niya ang may gawa niyan. Ang ganda-gandang kalye, sinira niya. Inaalis niya ang mga lumang negosyante. Ngayon wala nang makikipaglaro sa kanya. Tama, dati, nakipagsabuatan pa siya sa influencer para palisin si Lin Zhao. Ngayon, dinaranas niya ang karma niya, di ba? Sino pa ang pupunta sa Yufeng Street ngayon? Puro walang laman na pwesto. Buksan nyo yan, bayaran nyo ang lugi ko. Ang daming aplikasyon para sa pagpapaalis, para lang isang malaking biro. Lin Zhao, ikaw talaga ang aking swerte. Ang 12 na ito ay mga matatandang negosyo na 2 o 3 taon na. May sariling matatag na regular na customer. May kalahati pa akong bakanteng pwesto dito, kaya't masaya ako. Nasabi ko na sa iyo ang mga kondisyon dati. Libre ang 3 buwan na bayad sa pamamahala at 20% diskwento sa renta. Lahat sila ay maliliit na negosyo, hindi kayang tiisin ang sobrang pressure. Walang problema, hindi lang 3 buwan, kahit 5 buwan pa. Ihahanda ko na ang kontrata, makakapirma na sila ngayon. Makakapasok na sila para magrenovate sa loob ng 3 araw. Nga pala, yung maliit na stall na gusto mo dati, sa tabi ng hotpot restaurant, inireserba ko na rin para sa'yo. Kalahati ang renta. Gusto mong magbenta ng panghimagas o pagkain ng empleyado, kahit ano. Maraming salamat, Kuya Lee. Ipapalam ko na sa kanila na pumunta para pumirma ng kontrata. Tahimik muna kayo. Ngayon, narito kami upang ipahayag ang resulta ng pagproseso kay Wang Kun, ang manager ng Yufeng Street. Kamakailan, nakatanggap kami ng pinagsamang reklamo mula sa 17 mga negosyante. Kinumpirma na sa loob ng 3 taon ng panunungkulan ni Wang Kun, ay legal na nangolekta ng bayad sa singboard at bayad sa paglilinis mula sa mga tindahan na umabot sa 1.87 milyong piso. Lahat ay napunta sa kanyang personal na account. Pinilit din niyang paalisin ang mga lumang tindahan sa pamamagitan ng pagputol ng kuryente. Tumanggap ng 100,000 na halaga ng pabor mula sa social media influencer na si Suman may matibay na ebidensya. Ate Liu, nagkakamali ka. Nagkakamali lang. Nagsisinungaling lang sila. Pagkakamali. Ang 2,000 piso na sinisingil mo kay Ed Zhang ay may record ng bank transfer. Ang chat history tungkol sa suhol mula kay Suman ay naroon din, gusto mo pa ring itanggi. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa pag-alis ni Lin Zhao. Talagang tumanggap ng itim na pera si Wang Kun. Ang itim. Nagnakaw na mahigit 1 milyon sa loob ng 3 taon. Ginawa niyang ganito ang magandang kalye. Dapat lang siyang imbestigahan. Ngayon, formal na ipinapaalam na agad na tinatanggal si Wang Kun sa kanyang posisyon bilang property manager. Ang 1.87 milyong piso na iligal na nakolekta ay kailangang ibalik ng buo sa mga apektadong tindahan sa loob ng 3 araw. Mula ngayon, sa lahat ng komersyal na proyekto sa ilalim ng distrito, hindi na kailanman tatanggapin si Wang Kun. Mabuti. Mabuti. Tapos na. Lahat ay tapos na. Dapat lang sa kanya. Kung gaano siya kasama noong pinilit niya kaming magtaas ng renta, ganoon din siya kaawa-awa ngayon. Ngayon, ganoon din siya kaawa-awa. Ibalik nyo ang pera namin. Kung hindi, araw-araw kaming magbabantay sa bahay nyo. Suman, lumabas ka. May utang kang 380,000 sa ingredients. Kailan mo babayaran? Kung hindi mo babayaran ngayon, kukunin namin ng mga refrigerator at upuan sa tindahan mo bilang bayad. 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 Ang yabang ng influencer na yan dati. Inagaw ang pwesto ni Lin Zhao. Tapos siniraan pa na nagsara. Bakit na yon? Duwag na? Nabalitaan kong ibinenta niya ang kotse at mga branded niyang bag para lang makabayad ng utang. Ngayon, hindi na niya kaya magbayad ng renta. Nalimit ang account niya. Hindi na siya makakakuha ng ads. Dapat lang sa kanya. Tama. Sa restaurant business, hindi lasa ang tinitingnan. Paano naman sisikat kung puro hype lang? Kuya Lin, tinawagan kami ni Director Lee. Sabi niya, handa na ang kontrata. Libre ang 3 buwan na maintenance fee. At 20% discount sa renta. Maraming salamat po. Nga, Kuya Lin, kung wala ka, siguro hanggang ngayon, nasa Yufeng Street pa rin kami at nagtitiis kay Wang Kun. Mula ngayon, isang salita mo lang, susunod kami kahit saan, kahit ano pa ang mangyari. Magkakapatid tayo sa negosyo. Wala nang pasasalamat pa. Bilisan nyo na, pirmahan na ang kontrata. Ayusin na ang gamit at lumipat na. Mas maaga magbukas, mas maaga kumita. Ha. Ako ang kinatawan ng opisina ng pamumuhunan ng distrito. Inapakiusapan ko kayong 4 na bumalik. Kahit anong kondisyon, ibibigay namin. Ano sa tingin mo, ayos ba? Libre ang renta sa loob ng 1 taon. Bawat isa ay may subsidya na 150,000 para sa renovation. Wow, ang taas naman ng alok na yan. Noong pinilit ni Wang Kun si Kuya Lin na umalis, bakit hindi siya lumabas para magsalita? Nga, ngayon na walang tao sa kalye, alam na nilang pakiusapan kaming bumalik. Bakit hindi nila ginawa noon? Director Zhang, hindi ko pipirmahan ang kontratang ito.
Boss Lin, kahit anong hiling mo, sabihin mo lang. Libre ang renta sa loob ng 2 taon. Bawat isa ay may subsidya na 200,000 para sa renovation. Anong pwesto ang gusto mo? Lilinisin ko agad para sayo. Okay. Director Zhang, noong nagsisimula pa lang kami, sa taglamig, kalahating talampakan ang kapal ng nyebe sa kalye. Naghanap kami ng property management para maglinis, walang pumansin. Si Kuya Lin ang kasama naming naglinis ng 3 araw. Namamanhid ang mga kamay namin sa lamig. Nasaan kayo noon? Sa tag-init, pumutok ang tubo ng tubig. Binaha ang kalahati ng tindahan ko ng mga sangkap sa fried skewers. Nang hanapin namin si Wang Kun, sabi niya walang pera ang property management para ayusin. Kami mismo ang nag-ambag ng 2,000 para ayusin ang tubo ng tubig. Nasaan kayo noon? Noong pinilit kami ni Wang Kun na umalis dahil sa pagtaas ng renta. 3 beses kaming nagpunta sa opisina ng negosyo. Hindi niyo nga kami pinapasok. Ngayon, bakante na ang kalye, naalala niyo na kami. Tama. Tama. Masaya kami sa Huimin Food Street. Mura ang renta. At libre pa ang pag-aayos ng tubig at kuryente ng management. Baliw lang ang babalik sa Yufeng Street para apihin. Nga! Ang Huimin Street ay 10 beses na mas maganda kaysa Yufeng Street ngayon. Libre ang parking. Masarap ang pagkain at hindi nanloloko ng customer. Dinala ko ang buong pamilya ko rito noong nakaraang linggo. Mas komportable kaysa sa Yufeng Street dati. Galing ako sa kalapit na syudad. Sadyang nagmaneho ako para kumain ng Lingshan Lobster. Narekomenda ng kaibigan ko. Mas masarap talaga kaysa sa ibang lugar. Buti na lang maaga kami dumating. Kung hindi, ubos na naman ang duck heads ni Kuya Zhao. Mamaya, kakain kami sa seafood hotpot ni Tito Lin Zhao. Balita ko, cost price ang benta ng seafood ngayon. Company team building namin, nagpa-reserve kami sa local cuisine restaurant ni Kuya Zhao. Puno ang lahat ng 10 private rooms. Nag-reserve ako kalahating buwan ng maaga. Ngayon, bawat mesa ay may libreng 13 spice lobster. Libre ang beer, kain at inuman ng masaya. Ngayong umaga pa lang, nakabenta na kami ng mahigit 1,000 kilo ng duck heads. Double pa sa benta namin sa Yufeng Street. Noong kasagsagan nito. Number 86, nandyan ba? Nakapag-serve ako ng 8 mesa ngayon. Lumampas ng 40,000 ang benta. Double pa sa pinakamataas na benta namin sa Yufeng Street. Mas comfortable talaga dito. Walang nanggugulo. Ang pera ko sa WeChat ngayon, malapit nang umabot sa limit. Kanina, may bumili pa mula sa isang hotel. Sabi niya, lahat daw ng braised food ng hotel nila, sa akin na orderin. Ay, at least 100,000 ang order kada buwan. Dito naman sa akin, ang mga booking hanggang sa susunod na buwan na. May 3 kasal pa kaming iho-host sa susunod na buwan. Noong nasa Yufeng Street kami, kung may isang event lang kami sa isang buwan, ayos na. Mas maganda palaga ang kapat na negosyo. Ang mga gumagamit ng masamang paraan, babagsak din sa huli. Tama. Kung hindi kami pinilit ni Wang Kun noon, hindi kami magdedesisyon lumipat dito. Sa totoo lang, dapat pasalamatan pa natin siya. Ha ha ha. Lin, may kailangan lang ako sa'yo. Kuya Lee, bakit po kayo nagmamadali? Pagkatapos na lang ng food festival, di ba? Magandang balita. Katatapos lang ng meeting ng distrito. Ibabalik na ang Yufeng Street. Gagawin itong convenient morning market para sa mga nawalan ng trabaho at mga nagtitinda sa paligid. Walang singil sa renta, konti lang nabayad sa paglilinis. Ngayon, kulang kami ng marunong sa operasyon at pamilyar sa mga negosyante. Ikaw agad ang naisip ko para tanungin kung may irerekomenda kang angkop na aw. Dapat, yung nakakaintindi sa hirap ng maliliit na negosyante at may mabuting kalooban. Ayaw na naming maulit ang nangyari kay Wang Kun. Ay, hindi ba si Wang Kun yan? Kanina pa siya dito, nagwawalis ng basura sa kalye. Tumulong din sa pag-ayos ng paradahan. Akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Siya nga. Kanina, habang nagbubuhat ako, tumulong din siya. Hindi siya nangahas na kausapin ako. Pagkababa ng gamit, umalis agad. Hindi ba si Wang Kun yan? Bakit siya nandito? Boss Lin. Gaano ka nakatagal dito? Kanina pa kita nakikita na abala dito sa itaas. Halos 1 buwan na. Pagkatapos akong matanggal, isinuli ko lahat ng ninakaw kong pera. May utang pa akong mahigit 10,000. Dahil sa dami na masasamang ginawa ko noon, nahihiya akong lumapit sa'yo. Kaya araw-araw akong pumupunta dito para magwalis at tumulong sa pagbubuhat ng gamit. Para na rin makabawi, matagal na akong naghahanap ng trabaho. Pag narinig nilang dating property manager ako ng Yufeng Street, hindi na nila ako tinatanggap. Gusto ko lang na matatag na trabaho ngayon.
Kahit mahirap o nakakapagod, okay lang. Kuya Lin, siwang ko nitong isang buwan. Marami talagang nagawang mabuti. Noong nakaang linggo, pumutok ang tubo ng tubig sa bahay namin. Tinulungan niya akong ayusin hanggang hating gabi. Walang bayad. Ilang araw na ang nakalipas. Nasira ang fried skewer cart ni Lao Zhao. Siya rin ang tumulong magtulak para ipaayos. Alam niya na talagang nagkamali siya. Nga. Dati, galit ako sa kanya. Ngayon, nakikita kong nagbago na talaga siya. Sino ba naman ang hindi nagkakamali? Basta nagbago, okay na. Kailangan ng property supervisor sa Huimin Street ngayon para sa koordinasyon ng mga negosyante at kaayusan ng publiko. Ang sahod ay 4,500. Kung magaling, may bonus sa katapusan ng kaon. Gusto mo bang gawin? Boss Lin. Talaga bang handa kang kunin ako? Ako, siguradong magtatrabaho ako ng maayos. Kung hindi ako magaling, tanggalin mo na lang ako. Wala akong kukunin na sahod. Mag-trial ka muna ng 3 buwan. Tingnan natin ang performance mo. Bukas na bukas. Papasok na ako sa trabaho. Kuya Zhao, tikman mo ang niluto kong seafood congee. Bagong luto. Masarap ang lasa. Gaano nakatagal ang lugawan mo? Halos 2 buwan na. Dati, nalimit ang account ko. Nabaon sa utang ang daan-daang libo. Ayaw ko nang magpakita. Kaya nag-aral ako magluto kay Tito Zhao ng kalahating taon. Nagbukas akong lugawan na 10 metro kwadrado. Puro sariwang hipon at scallops ang gamit ko. Maliit ang tubo, pero marami ang benta. Ngayon, nakakabenta ako ng mahigit 200 mangkok araw-araw. Nababayaran ko na ang kalahati ng utang ko. Dati, bata pa ako at walang alam. Naniwala ako sa kapangyarihan ng traffic. Inagaw ko ang pwesto mo at siniraan ka pa. Patawad, Kuya Zhao. Ngayon alam ko na. Sa negosyo ng pagkain, kailangan tunay na sangkap. Hindi sa pagpapalaking issue. Ngayon, araw-araw akong nagbibigay ng libreng 2 mangkok ng lugaw sa mga street sweeper. Para na rin sa pagtubos ng kasalanan. Napakabait ni Binibining Su. Kapag malamig ang panahon, napakainit ng lugaw na niluluto niya. Pagkatapos naming maglinis ng kalsada sa umaga, umiinom kami ng isang mangkok. Nainitan ang buong katawan namin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Magkakasipag ka. Lalong gaganda ang negosyo mo. Manager Wang, ang aga mo na naman ngayon. Nga, Ate Zhang. Sapat ba ang mga siopao na dinala mo ngayon? Kung hindi, tutulungan kitang kumuha ng stock sa tindahan ng bigas sa kabilang kalye. Sapat na sapa. Parami ng parami ang tao sa umaga. Nakakabenta ako ng mahigit 300 tray ng siopaw sa isang araw. Mas malaki ang kita kaysa sa pagtitinda sa kalsada dati. Salamat, Manager Wang. Noong nagkasakit ang anak ko, ikaw pa ang tumulong sa akin magbantay ng tindahan buong maghapon. Nga, maganda na ang pamamahala sa palengke ngayon. Malinis ang paligid at walang nangungulekta ng kung ano-ano. Mas malaki ang kinikita namin kaysa dati. Noong narinig kong si Wang Kun ang mamamahala sa palengke, ayoko pa sanang pumunta. Ngayon, mukhang nagkamali ako. Tungkulin ko lang yan. Nagkamali ako dati. Ngayon na nakakatulong ako sa inyo, panatag ang loob ko. Mga kasama, marami akong nagawang masama dati. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Inumin ko to para makabawi sa inyo. Mula ngayon, magsisikap ako ng husto para magbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Kung may kailangan kayo, lapitan nyo lang ako. Hahaha. Dati, wala rin akong alam. Marami akong naidulot na problema sa inyo. Inumin ko to. Mula ngayon, kung gusto niyo ang seafood congee, punta lang kayo sa tindahan ko, libre lahat. Tayo na maliliit na negosyante, hindi tayo nagpapahirap sa kapwa. Basta masipag at tapat, hindi gumagamit ng masamang paraan. Kahit saan, makakain tayo ng mainit na pagkain. Tiyak na gaganda ang buhay natin. Ayos.